ICC at ano ang saklaw at jurisdiction nito. Himayin natin sa pagtutok ni Maki Pulis. Some of the worst crimes ever known have been committed during... Saksi ang buong mundo sa matinding karahasan sa iba't ibang bansa kung saan libo ang namatay, tinorture o nirape ng walang napananagot. Sa kontekstong ito, nagkasundo ang maraming bansa na bumuo ng isang independent na korte para mag-imbestiga o umusig sa mga utak ng malulukhang krimen. July 1998, 160 bansa ang lumagda sa isang treaty na kung tawagin ay Rome Statute of the International Criminal Court na bumalangka sa mekanismo, procedures at anong krimen ang nasa jurisdiksyon ng ICC. July 2002 nang maitatag ang ICC. Ang Pilipinas, lumagda sa Rome Statute noong December 2000 at niratify o pinagtibay ito ng Senado noong August 2011. Bago ituloy ang ICC, alam korte sa mundo na may kakayahang mag-itis ng mga kasong kriminal na pinakamalibang kaso. Apat na malulukhang krimen ang nasa jurisdiksyon ng International Criminal Court: genocide, war crime, crime of aggression, at crimes against humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi pinangingibabawan ng ICC ang mga regular na korte ng mga estado. Papasok lang ito sa eksena kung hindi kumikilos ang estado o hindi tunay ang hangarin nitong mapanagot ang mga individual sa likod ng mga malubhang krimen. Ang ICC is not simply meant to try all sorts of crimes. No? It's not a substitute to domestic courts. Ang kanyang mandate is only to try yung pinaka-heinous, yung pinaka-grabe, yung sabi na krimen laban sa isang katauhan. Ang idea kasi doon ay dahil usually itong mga sangkot ay pinuno ng kanilang bansa, hindi sila ito prosecute sa mga bansa. So kaya tayo na ang international criminal court. Noong March 2019, panahon ng Administrasyong Duterte, umatras ang Pilipinas mula sa Rome Statute. Pero sabi ng International Criminal Court, dahil naganap ang mga di-umano'y krimen habang miyembro pa ang Pilipinas, may jurisdiction pa rin ang ICC sa kaso. Merong provision sa Rome Statute yung Article 127 na kung simulang ma-refer ang individual, hindi na magagawang yun o magpapatuloy pa rin. Otherwise, edi, madaling tumakas kasi magiging pala. 32 kaso na ang isasampa sa ICC. 60 warrants of arrest na ang ipalalabas nito at 21 katao ang kasalukuyang nakadetine sa ICC Detention Center. Sa mga kaso, 11 na uwi sa conviction at 4 ang patwitan. 3 babae na may mahabang karanasan sa judikatura at human rights law ang mga hukom sa Pre-Trial Chamber 1 na humahawak ngayon sa kaso ni Duterte ayon sa website ng ICC. Presiding Judge si Iulia Moto mula sa bansang Romania na isang dekadang nagsilbi bilang hukom ng European Court of Human Rights. Mula sa bansang Benin, Africa, si Judge Reina Lapini Danso na naging hukom na rin sa Permanent Court of Arbitration. At si Judge Socorro Flores Iyara mula Mexico, isa sa mga naging aktibo sa pagbuo ng ICC. Kapag lilitisin na ang kaso, magbubuo ng trial chamber at magkakaroon ng mga bagong hukom. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok 24 oras.